So, yun na niya yung mga may edad. Kasi alam ko, pag ang tao may edad na, iba ang pag-ugali ng tao pag may edad na. Kaya sabi ko, ay ituro mo ito, yung Word of God, yung mga bagay na naging mainam na katuruan, para yung mga may edad, lalo-lalo na yung mga lalaki, that they may be sober-minded. Okay? So, matapos unahin yung mga lalaki, makita namin, sinabi rin patungkol din sa mga may edad na babae, para may edad na babae, turuan yung mga kabataang babae, and lastly, even the young men. So, all in all, makita natin yung Word of God ay meron kaugnayan para maging malinahon ang isang tao. Normally tayo, kung tutuusin, ay yung response natin sa situation, talagang nabibigla tayo, Kaya, pagkakat alam natin, yung mga bagay-bagay, pag tayo ay naunahan, nabigla tayo, nasisira yung ating composure, yung pagiging pagkatao natin na apektuhan. Pero kung tayo ay merong salita ng Diyos na nagtuturo sa atin para tayo ay maging mahinahon, makita po natin gaganda yung ating pong pagharap in every situation. Okay? So, another point is warfare. Okay? So, natutuwa naman ako. Nagkaroon pa ako ng outline na siguro pag nakita ko ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, lalo na yung mga espera sa pinagpupulong ni Pastor tayo ng mga outline. Okay. Yung outline ko po ay sarili ko ng gawayan at kasi iba-iba naman sila mga hindi naman talaga nakadesign na rin pero para sa aking pag-aaral, I have given you my outline. Ay yung Titus, more on the Word of God, the relations are sober-minded. And then second, more on warfare. So, sa Timothy, ang sabi ka noon ni Apostol Pablo kay Timothy, isinulat ko ang mga bagay nito para sa iyong pakikipaglaban ay maging mahusay ka. Okay? So, during the time, ang warfare ni Timothy ay patutulong sa mga false teachers na lumalagana. Okay? So, sa Thessalonica naman ay pinakita na meron din warfare. Ang labanan ay sa liwanag at sa dilim. Tayo ay mga children of light, so merong darkness. And then sa akal ng Pedro, tinuro ni Pedro na be vigilant, be sober, kasi our adversary, Satan, ay is like a roaming lion seeking whom he may devour. So, parang sinadya naman, lahat sila ay more on warfare. Kaya, in relation sa sober-minded, malaking bagay pagiging mahinahon sa pakikipaglaban. So, literal na pakikipaglaban sa mundo ito, lahat ng bagay na makututusin. Kasi na nasa basketball, pagka uminit ang ulo mo yan, sira ang diskarte mo, matatalo. Kaya iba, mananalo na sila dahil sila wala na naman, natawag na lang. Pagka mahinahon, matatagpuan lang sa sarili, may mga nagagawa na silang hindi tama. So, to cut it short, ganito. Yan ang nilalaman ng ating outline. Una, Word of God in relation sa sober-minded, and then warfare and sober-minded. Now, let's go to the doctrine concerning sober-mindedness. Kasanay tayo na dito sa tapos. Okay. Skip, we have this thing. Kaya, una, we have this doctrine concerning sober-minded. Una, sober-minded is acquired in sound doctrine. So dito makita po natin, ang pagiging mahinahon, ito po ay nakakamit. Lord acquired nakakamit natin sa pamagitan ng mainam na katuruan. Kaya kung tutuusin, ay huwag kayong manawa, huwag kayong parang binabaliwala natin yung mga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, pag ito po ay naririnig natin, natututunan, ito po ay magtutulong sa atin ng pagiging mahinahon. Kasi for example, in the case of Sister Rosidel, di ba? Sabi ka nun ng kanyang nanay, ay pagka ganyan ka, patuloy ka dyan sa paglilingkod mo, talagang hindi ka makakakuha ng trabaho. Sabi mo gano'n kay Jeffrey, kasi totoo lang, isang beses lang naman siya nandito sa paglilingkod. Kaya yung Miyerkules, di ba? May time naman di siyang mag-apply. Wala naman nagtigil sa kanya, di ba? Na
live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya next time na ang nanay mo, sabihin ka sa iyo ganito, sabihin mo sa nanay mo, nanay, totoo, hindi ako makakuha ng trabaho pwede, pero hindi naman ako makakatay. Mabubuhay ako ng paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. So, may mga salita ng Diyos na nagtuturo sa atin. Actually, yung sinabi ng aming Panginoon, ito ay sinabi niya kay Satan. Sabi ka ng aming Panginoon kay Satan ay, man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sabi ni Satan, anak ng Diyos. Bakit ka magpapakahirap? Sabi mo ito, pwede mo pakainin ng sarili. Okay, sabi ni Jesus, yung sound doctrine na ginawa niya sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Man does not live by bread alone. Tandaan mo natin, ang salita ng Diyos, bubuhay tayo. Relax ka lang. No? Magiging mayaman ka, ay hindi ako mamatay. Alam mo ba kayo kung na meron pang pinakahawakan na salita ng Diyos? Ang alam mo is, bishop's qualification. Napag sabi natin, Pastor, hindi ako bishop eh. Ordinary na listener na ako na gawain. So, kaya ako ginamit yung salita yung bishop's qualification, ito yung nakalagay doon sa aklat ng Timothy. Pero gusto ko malaman nyo na it doesn't mean na inilagay sa Bible na ito ang qualification ng bishop, ay tayo parang exempted from being sober-minded. Pagkus ay ganito, kung tutuusin kung ano ang leader o tagapanguna, kailangan sundan natin yung kanyang mga katangian. In other words, ay ganito, follow the leader. Sabi mo natin follow the leader. Kung paano yung mga leader ay sinusundan ang yapak ng ating Panginoon, dapat ganun sundanin natin. Kaya kung tutusin, though this is a qualification for leaders, pero makita natin kaya ito qualification for leaders, ito ay magandang katangian. Para isang tao ay mahinahon, ba't namumuhay ka ng parang leader? Kaya sa totoo lang, bagamat karamihan sa inyo, ang inyong background ay hindi maganda, lalo na kung tayo ay makisa sa paligid na hindi maganda, ang mga bukang bibig ng salita ay mga negative, normal lang yung mga parang basura, ang ugali. Pero once na tayo ay nasa ating Panginoon na, magpapaano na yung aming buhay. Magiging mahinahon na tayo. Hindi na tayo maghahawak ng jugger bolo at sa konti pagkakamali, ay di ko ata ako kilala, parang gano'n. Okay? So, huwag na humumutawi sa atin yung hindi mo ata ako kilala. Bagkus, maging mahinahon ka. Huwag ko yung tanong, maging mahinahon ka. So, that point. Okay, character essential to good works. Ito, sabi ka naman, young man, be sober. Alam niyo po, mahirap tayong maging mabuti mga pinagagawa natin kung hindi tayo nahilakan. Sabi ko nga po sa inyo, mawawala yung aking Pag tayo ay pagka nasa kalagayan para mga yung under pressure, ang mga sa atin, maaaring magwala tayo. Pag tayo ay nagwawala na, wala na, para mga wala na tama pag-iisip. Kaya mahirap mag-isip, mahirap gumawa ng tama kung ikaw ay hindi mahinahon. Mas maganda ang iyong mga distraction sa buhay, mas maganda pag-isipan mo yung mga plano sa buhay kung ikaw ay mahinahon. So, makita po natin, ang paggawa ng mabuti, ito ay bunga ng pagiging mahinahon. Mahirap gumawa ng mabuti kung tayo po ay hindi mahinahon. Kasi pag mahinahon ka, nasa posisyon ka namin, clear ang pag-iisip mo. Okay? Ang pag-iisip mo, hindi ka gulo. No? Kung hindi ka tensionado, pag tensionado ka, malamang ang mali. Maski na sa pagdadrive, hindi ka pwede yung nag-text ka, kailangan mahinahon ka sa pagdadrive. Amen? Pag nag-text ka, madali nang magkamali. Minsan, hindi naman palang break yung pinatawa ka, kung hindi ka. Kaya, ang turo ng ganun ng pastor, doon punta sa kanyang mga anak, bago kayo magpapatakbo ng sasakyan, sabihin, bakit? Kaya naman tayo nag-pray. Hello? Kaya naman tayo nag-pray. Una, pag nag-pray na tayo, mapapansin natin biglang mawawala yung tension sa atin. Diba? Malaking bagay yung role ng prayer sa ating buhay.
It will help us be sober-minded.